Jess na, One Western Visayas na. Tutukan subong nga Miyerkules. 250 pesos nga daily wage hike petition para sa mga mamumugon sa Western Visayas. Ginbasura sang RTWPB 6. 28.5 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa buy-bust operation sa Bacolod City. Pagpangawat sang lalaki sa isa ka tiyanggi sa Tigbawan, Iloilo, nahuli ka. 16 kabalay sa hinubaan nga ginaligar nagasablag sa dalan ginpa-demolish sang barangay. Kag 10 pesos kada litro sang diesel nga discount para sa mga PUV driver kinapatuman na sa bilog nga pungsod. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapanguna nga balita, 250 pesos nga petisyon sa sakas ng daily minimum wage para sa mga mamumugon sa Western Visayas. Ginbasura sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pila ka mamumugon nagalaom nga madugangan ang sweldo ilabi na nga may oil crisis. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Oñate, Mandurriao, Iloilo City. Zen? Jert, dismayado ang grupo ng United Labor matapos nga gin-dismiss ang petition nila angot sa wage increase sa Western Visayas. May 6 ang ginpadalaan sang notice to comply sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6 ang United Labor Western Visayas Workers Alliance. Ini ang kaangot sa ila petisyon nga 250 pesos nga saka sa daily minimum wage sa rehiyon. Base sa sulat, ginapasumitar ang grupo sang kopya sang registration kag pirma sang ila authorized official. Basihan sang ginapangayo nga saka, balor sang wage increase kag lugar o kun industriya nga sakop sang ila petisyon. Ginhatagan sang 5 kaadlaw ang grupo nga makakomply sa mga rekisito. Apang tubtub subong, wala ini nakaaksyon. Gani makabig nga dismiss na ang petisyon. Gintinguan sang news team nga makuhaan sang paathag ang RTWPB 6. Apang wala sang opisyal nga pwede makahatag sang pahayag. Mapagwa man kuno sang opisyal nga resolusyon ang ahensya kaangot sini. Ginkadismaya naman sang United Labor nga tungod lang sa documentary requirements. Gindismiss ang ila petisyon. Suno sa grupo, ika-4 na ini nga tion nga nag-file sila sang wage hike petition kag hindi na kinahanglan pa nga magparehistro bangod ang mga nagpirma sa petisyon, mga registered labor unions. Baseless ang ining argument sa Regional Wage Board, no, kay kung i-comply naton bud siningon daw ginakilala naton nga bisan sa lang ila basis tumaano gyapon naton kag mag-assent ni isang president nga maghimo-imo sila sang rason, no, para i-dismiss ang mga legitimate demands ng workers diri sa Region 6. Suno sa isa ka opisyal sang RTWPB 6 nga napakig-angutan sa news team, kinahanglan nga lehitimo nga labor organization o kun individual worker ang sarang nga maka-file sang wage hike petition. Ang mga wage hike petition na lang ang ginalauman sa mga trabahador para madugangan man ang ila sweldo, ilabi na subong nga tion sang krisis. Lakip sa mga inang gwardiya nga si Manong Elmer. Sa karon yara sa 550 pesos ang daily minimum wage para sa mga non-agriculture worker. Para sa amon bintagid mami. Sa magid binta kay makabulig mo sa amon masin gamay lang magdugang. Jert, magasapol ang mga miyembro sang United Labor agud tun-an kung anong masunod nga tikanga para mapataasan ang sweldo sa mga mamumugon. Jert? Madamo gid nga salamat sa update. Zen Kilantang Sasa. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamong gid nga salamat. Masobra 28 billion pesos nga suspected shabu na recover halin sa ginapatihan runner sa illegal nga droga sa Bacolod City. Nakatutok Aileen Pedraso. Sa sini nga video makita ang dalagko nga plastic sang suspected shabu sa ibabaw sang lamesa. Nagapungko ang babayi nga kasubong nga wala lang sang natabo. Siya si Elias Bunge, 36 anyos, na subject sa drug buy-bust operations sa kaplisan sa Barangay 31 Bacolod City pasado alas 11 kagabi. Makapila ka beses nga nakatransaksyon sang operatiba ang sospek, apang wala nagakadayon, tub-tub na dakpan ini kagabi. Actually, dugan na din siya, ma'am, no? It's almost 2 to 3 months. Kaya hindi naman ma-identify kung hindi ka, wala kami actually expect na nakadako sang items makuha namin. Ang ginalanta naman yung sources kami kay Island man kita.
Naglabot sa 4.2 kilos nga suspected shabu nga may balon nga 28.5 million pesos ang na-recover sa sospek. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga posible halin sa Mindanao kag Luzon ang supply ng droga nga ginabaligya sa sospek sa syudad. Gabaligya man siya at the same time, ga-distribute man siya sa mga piladiri ka barangay sa Bacolod City. Ga-lusot ang pangalan niya sa Korea. Wala naghatag sa payag sa news team ang sospek nga magapangatubang sa reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini na ang pinakadako nga recovery sa Bacolod City humalin sang 2023. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso Tiangge sa Tigbawan, Iloilo, ginkawatan. Pagpangawat na hulikam. 5 karim sang sigarilyo kag benta na taban. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makitaan sa sining video ang paglabay sang isa ka lalaki sa isa ka Tiangge. Mation-tion, ini ang nagbalik samtang ginaputos sang panapton ang yaulo. Nagtabon sang iya itsura sa tubang sang isa ka Tiangge. Sa isa ka kuha sang CCTV, makita na pagtabon sang lalaki sa CCTV camera antes ginsaka ang bertahan pakadto sa Tiangge. Matapos ang halos 20 ka minutos, makita na ini nga nagwa kag may ginasipit na. Wala pa ini naghalin kag ginsaraduhan pa ang bertahan. Nagpanago pa ini sa kilid sang may naglabay nga tricycle. Ang pagpangawat sa lalaki ang natabo sa barangay Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo pasado alauna kahapon sang kagahon. Gintaban sang kawatan ang 5 ka rims sang sigarilyo nga nagabalor sang 8,000 pesos. Nakuha man sini ang 600 pesos nga benta sang Tiangge. Pagbugtaw ni Banaw, nagbukas siya di sang iyang kadena. Okay. Sige nga daw halog na ako panghigot nga daw hindi man ni amo na yung pag-igot ko sang gabi. Di ba kami kabatsa pero ang tagol sang ido naman sige-sige. Wala pa makamove on si Inday sa natabo bangod first time ko ini nga nakawatan sa napulo ka tuig nga pagnegosyo sa lugar. Apang wala gid ni sang Ilea sa identity sang kawatan. Okay gana kay nga madakpan gi sir kag gidi na maliwati kay ti umbaga do na shock man ako nga kita o ang takawan ako mo nga pilan hindi pa tuig. Tani hindi niya napagliwaton kay kung maliwatan niya basi pa lang hindi takabalo ko na matabo siya. Ginpablator na ni Inday sa barangay ang insidente apang wala na gin report sa kapulisan. Sa piyak sini, nag-iimbestigar na ang Tigbawan Police sa pagtumod sa identity sang sospek. Ang posibilidad nga personado sa ang lugar, no? Posible residente man, sir? Wala na itong ginatula ang posibilidad. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas. 1 Western Visayas. 4 kabalaing totally gutted, kag isa naman ang partially damaged sa sunog na nagluntad sa barangay Adlawan, Rojas City, Capiz. Natabong insidente Lunes sang kagahon. Sa investigasyon sang BFP Rojas City, nag-umpisang kalayo sa balay ni Jonel Derivas. Gilayon nga nag-responding mga bombero apang madasig nga naglaptang kalayo sa mga kaiping nga balay. Ginatubon pa sang BFP ginhalinan sang kalayo. Nagdangat sa 137,000 pesos ang danyo sang sunog. Pangusisa sa sang aton mga investigador, that time ko na wala tawo ang ang panimalay, pero based pa lang inayam sa sa mga info. Sa iban pang balita, pila ka vendor sa poultry section sa La Paz Public Market nagareklamo nga nagadanaw, mabaho kag mahigko ang salog sa merkado. Si Kim Salinas nakatutok. Halos isa na kabulan nga ginagwanta sa mga vendor sa poultry section sa La Paz Public Market ang pagdanaw sang salog. Dugang pa, may dala pa ini nga baho. Ang higgo nga dala sini, mabudlay palimpyuhan kung magmala. Bangod sini, apektado man ang kita sa mga vendors. Ang buwa sang tobe, medyo baho Kaya ang mga customer nagreklamo nga baho. Bago pero ambot ng anong pag-ubra. Kaya daw medyo palpak ang... Ginasunod man inilimpyo sa mga vendor apang nagabalik sa gihapon ang problema. Nagbutang naman gani ang mga vendors ang palatungan sa nagadanaw nga area. Batangan lang naman sang sa babaw para hindi na tasma ang tawo bala. Pero kabalakan, laban-laban, kawabalan, basta. Madugang pagiguro sir. Ginatudlo nga rason sang Iloilo City Local Economic Enterprise Office ang pagbara sang drainage, tugas ang drain nga ginagamit. Ang solusyon diri, isla ng closed PVC type sang open type nga may steel grating cover. Ang usar nga drain dito is a closed PVC type. Okay. So, ang closed PVC type, kudo pareho na sa blasaton mga banyo, nga kalubong na siya sa salog. So, kung may mga obstruction, may mga mabudlay ta maglimpyo.
Wala pa na turnover sa LGU ang proyekto, ganang yara pa sa poder sa kontraktor ang paggayo. Temporaryo nga sa ilohon ng 16 ka vendor samtang nakapadayon ng paggayo. Ginalauman matapos ni sa una nga semana sang Hunyo. Right now, I'm going to have a meeting with them. We'll be informing them na they have to transfer kay para nga makasugod na dan. Kay kordon na dang lugar. May kasubong man nga problema sa meat section kagini ang ginaimbestigaran man sang LEO. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Apoy sa Dugo Cast mga kapuso, nakisadya sa Balbagan Festival sa Banwasang Binalbagan. Nakatutok Aileen Pedreso. Diwat nga ginpakita ang manggaranon nga tradisyon kag kultura sa mga binalbaganon sa Balbagan Festival 2026. Sa ika-13 na katuig nga selebrasyon, nang ibabaw ang mensahe sang pagpasalamat sa mga pumuluyo sa mga grasya nga nabaton. Initanan ginpakita sa street and arena dance competition. Ginapakita ni ang pag-ugyon o community nato namon nga binalbaganon nga despite kadamo sang na problema nalagyan namon nga problema sa of course sa aton kalamidad. This year bongga nga nag-uswag kay tungod nga mas nagdako ang production. Sa ulihi, ginkilala nga kampyon sa kompetisyon ang Barangay Payao. Wala man syempre nagpaulihi ang Kapuso artist. Ginpasadya nila ang fans sa Kapuso Fiesta. Una nga nagpakilig si Larkin Castor. Ginsundan Ashley Ortega. Ang audience mas nagahod pa sa nakita na si Derek Monasterio. Kag El Villanueva. Masadya ang apoy sa Dugo Cast nga naghatag sila sang kalipay sa mga binalbaganon. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap ng mga tao sa amin. Lala doon kami by characters. So nagulat kami. Very warm ang pag-welcome. Kaya maraming salamat. Sobrang init ng pagtanggap nila sa amin and nakakatuwa din na na-affect din sila sa mga eksenong ginagawa namin. Ramdam namin yung suporta nila. Papasalamat kami ng sobra. Puno man sang pagpasalamat ang alkalde ng Banwa sa Kapuso Fiesta. Sa pagbulig nila, no, na magsadya ining kapistahan, maskin na may nag-agi-abi nga crisis, no, dari sa amon nga Banwa, pero nakita ko gid kung ano ang pagpalangga sang binalbaganon. Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Bantayan. 10 pesos kada litro ang diesel nga discount para sa mga PUV driver ginapatuman na sa bilog nga pungsod sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga Kapuso fuel cash subsidy na baton sang malapit 900 ka mga PUV driver kag operator sa Iloilo kag Guimaras. Discount nga 10 pesos kada litro sa diesel mahimo na ma-avail sa PUV driver sa pila ka gas station sa Western Visayas. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Matapos makabaton sa fuel cash subsidy, ang masobra 2,000 ka mga PUV drivers kag operators sa Iloilo kag Guimaras sa first batch, 891 naman ang nakabaton sang subsidy sa batch 2 nga ginhiwat kahapon tubtob subong adlaw. Makadugang sa amon gatong makabakal bugas sa balay. Wala naman nahatagan ang PUJ driver nga si Danilo bukod wala si Marinho ang iya prangkisa. Nga ako no sa DSWD dito kung mapasunod yung mga PD. Kahapon, sang nagreklamo ang pila ka taxi driver nga wala sila nahatagan sang ayuda. Sabat sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6. May iban pa kami nga wala na payroll from central office. I think for Region 6, we are waiting for about 3,000 drivers nga i-payroll nila. So, most likely may another batch pa kita. Ginanunsyo man sa ahensya ang pagtakop sang service contracting program sang land-based PUV sa Biyernes, Mayo 22. Kadungan sini,
Madula ang 20% nga discount sa mga pasahero kag mabalik na sa regular ang pamasahe. Samtang ginpatuman naman sa Bilog Pungsod ang 10 pesos nga discount sa kada litro sang diesel para sa mga PUV driver. Sunod sa LTFRB 6, 25 pa lang sa 180 ka mga gasoline station sa rehiyon ang nakapatuman sini. 30 ka litro ang maximum nga mapatugong sa isa kadlaw kag 150 ka litro sa isa ka semana. Isa sa nagatanyag sini ang gasoline station sa Banwa Sangoton. Gina-encode sang pump attendant ang plate number sa application kag kun ara otomatiko na ini nagabuhin sa ginapatugong sang driver. Para makabulig-bulig, makainog pagkain sa panimalay. Samtang ginkumpirma sang LTFRB NIR nga wala pa nalakip sa prioridad nga hatagan sa ayuda ang mga taxi driver sa Bacolod City kag Negros Occidental. Maybe next is taxi, and maybe next ang TNBS and GrabTA. Galing may a little issue lang, sa threshold and number ng ginhatag nila. And that's the thing that we're also trying to rectify. Panindugan sa pila ka taxi driver, kinahanglan Manila ang bulig, bangod apektado man sila sa pagtaas sa presyo ng gatong. Makabulig-bulig man sa pamilya tang 5,000 kad ako na nga bagay. Pero di, ginansya lang may 300. Yawang kami. Nagdihon na sa petisyon ang grupo nga samahan ng mga taxi driver sa Bacolod nga nagapanawagan sa national government sang ilahinyo nga ayuda. May pila ka mga driver kuno nga wala na nagabiyahe. Naguntat ko sa amon, 5 ka driver ang limbro na mo nga wala ka biyahe kito ko na kapigudohon sa biyahe. Laban-laban lang. Kaya ang iba nag-apply sa mga kalendarya, dishwasher, ang iba kung di kasi na palibot. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Bacolod City, Iloy nga nagaliho-liho, nagbata sa gwa sa isang eskwelahan. Sa Bacolod City, lapsag in rescue. Yaring balita nga itong gintutugan. May na. Sa sining video, mabatian pa ang hilibion sang bagong bunag nga lapsag. Nagapungko sa kilid sang lapsag ang Iloy. Diri sa bangko sa gwa sa Andres Bonifacio Elementary School 1, nagbatang nagaliho-liho nga Iloy. Nakibot lang kami sa upod ko nga may bata bala nagibi. Pagkanto nila, ara gid confirm gid nga nagbata gid siya. Nakita ko to gani naglakat siya nagtulo ang dugo ganit. Nagwaras pang Iloy kagintuyo nga out doon ang pusod sang iya bata suno sa mga nagresponde. Kay ang ila concern gid sila ning di sila magpa-hospital tani. Kay guntingon na lang nila tani mo. Guntingon na lang nila tani umbilical cord. Sila na lang magunting. Madugay na kuno. Nya ginapahalin sa lugar ang Iloy kag amay sa lapsag. Yun ang nagreklamo ang Abis Elementary School na may ara daw nagtinir, giniugdan na kwan. Tigin aksyonan managin palin sila, nagpirma sila nga din sa balik. Yara sa isa ka lying-in clinic ang lapsag kag ginaobserbahan pa. Plano sang DSSD nga ikusudiya ang lapsag matapos ginbayaan sang ginikanan. Di paaga, sir, naglakat ang iya mama, ang mother. Hindi siya mapuglan, siya warat, pagpati ang bayi, kapila naman na siya na mo na warningan. Oby Kiril Gasilio, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso truck nga una gin-report nga nasunog sa Saraga, Iloilo hungod nga ginsunog base sa investigasyon sa BFP. Si Julius Bilakaol nakatutok. Hindi aksidente kundi hungod nga ginsunog ang isa ka truck nga nakitaan nga nagadabadaba sa barangay Inagdangan Sentro, Saraga sang Marso 15. Ini ang base sa report nga ginpadangat sang Saraga Fire Station sa Saraga Police. According to them, it's intentional daw ang cause ng fire. So, ang ma-disclose ko, sir. And for the details, sila na lang siguro ang Ginpadulungan sang news team ang Saraga Fire Station apang wala sa naghatag sang detalye. Ang report ang ila na kunogin sumiter sa ila regional office. Apang base sa impormasyon nga amo nakuha, gasolina ang gingamit sa pagtutod sa truck, kag ang kalayo ang nagsugod sa front seat. Sa front seat naman nasapuan ang lawas ang 19 anyos nga crew sa sound system nga si Jansen Brillo sang Mina Iloilo. Sa autopsy, nadiskobrehan nga may buho ini sa edugan. Apang hindi madeterminar kung ano ang nagtugas ini. Hindi man madeterminar kung buhi pa o kung patay na ini sa tion sang pagkasunog sang truck. Gani ang Saraga Police, hindi man maestablisar kung may foul play sa kamatayon sini. Kaya hindi man naton abi ang circumstantial nga mga ebidensya, hindi gid na siya basihan gid. Ginatinguhaan man kuno sang kapulisan nga mahatagan sang kasanagan ang kamatayon ni Jansen. Apang bisan witness, wala sang nagpalapit sa ila para makabulig sa investigasyon.
Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaon. 1 Western Visayas. Kapuso na sa puwan nga wala na sang kabuhi kag may igo sang pagkatiro sa sulod sang iya balay sa barangay Handumanan, Bacolod City si Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Base sa investigasyon sa Bacolod City Police, nakabati isang lupok ang pinakaresidente antes sa sapwan ng pulis. Na-recover ang armas, ngayon na panagyahan sa pulis sa kwarto. Padayon pang inimbestigaran ang kamatayon sini. Head sang BCPO Administrative and Resource Management Unit si Vargas. Nagservi man ini sadto bilang hepe sang pila ka police station sa probinsya sang Negros Occidental. Ang ginalantaw natin dire is una is may entry ba nga irregular nga pag-entry is look sa possibility kay may igo siya sang bala kung ano ang pasang entry. Isa lang initially sabi sa makita natin is isa lang ang igo niya. Then it will be the SOCO to determine if it's an accidental or self-inflicted. Mga kapuso, sumugod alas 4 subong hapon, tubtob alas 8 karon sa gabi, yara liwat sa idalom sang yellow alert status ang Visayas Grid. Ini ang ginanunsyo sa National Grid Corporation of the Philippines bangon sa manipis nga reserba sang kuryente. Base sa datos ng NGCP, yara sa 2,692 megawatts ang available capacity sa grid. Naglabot naman sa 2,503 megawatts ang peak demand. Kulang sang 847 megawatts ang grid bangon sa siyam ka planta nga yara sa gihapon sa forced outage ukon wala naga-operate. 15 naman ka planta ang yara sa G-rated capacity ukon naga-operate nga hindi full capacity. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Kapuso, 16 ka mga balay ang ginapatihan nagasablag sa dalan, ginpa-demolish sang barangay kapitan sa Hinubaan, Negros Occidental. Apektado ang mga residente nagreklamo kung wala sa may nabaton nga notice of demolition. Nakatutok Irene Pedreso. Isa-isa nga ginpangguba sa mga tinawos ng barangay ang Daisy sa East Cabalay sa barangay Kulipapa sa Banwas ng Hinubaan, Negros Occidental. Ang mga balay ang ginaaligar nagasablag sa anay dalan nga ginapanag-iyahan sang gobyerno. Ginpatindugan ini sang balay sa mga residente matapos nga ginpaisol ang dalan. Suno sa isa sa mga tag-iya sang balay nga ginpang demolish. Wala sila sang may nabaton nga notice sang demolisyon kag ginhambalan lang gubon na ang ilang mga balay. Ay ginaklin sa aming barangay captain ng government property. Kung una, may gala na dira na ginaagyan. Later on, ang mga basiya nag-donate ng another area na subong amo ng dalan. Atong dalan nga daan, wala na ito nagamit. Pahayag kuno sang barangay, nagasablag sa dalan ng mga balay rason nga gubon. Apang suno sa mga apektado nga residente, may mga pribado nga individual nga nagapalag-iya sang duta. May mga dokumento man kuno sila nga nagapamatuod nga ginpang partida kag ginpamaligya sang anay tag-iya ang mga duta sa ila rason nga nakapatindog sila sang balay sa lugar. May ara man mga deed of sale, may mga resibo man nga nakasal nila. Sa ato na gani na government property kay sang dugay na wala na donate. Sa pulong buwas ng Hinubaan LGU ang mga residente upod ang DILG kag barangay agud maatagan sa natabo. Kasi wala kang court order, ang road clearing na informed ALG. May mga pamalay na hindi dapat dyan mo maguba samtang wala ka mo sang court order ang ginawiyatan. Before ka mo maguba, dapat i-check nyo sila na kung mayara ng donation ng barangay. Kung nakibot lang po, wala pa sila nag-inform sa amo kung maguba na sila. Gintinguan sa news team nga makuhaan sang pahayag si punong barangay Oscar Daclan apang hindi pa makontak ang iyan numero. Irene Pedreso, 1 Western Visayas. ₱51 anyos nga lalaki patay matapos ginbunos ang upod sa ilimnan sa Arevalo. Si Jen Kilantang Sasa nakatuto. Diri sa atubang sang Tiangge nga ini nabunan si alias Aji, 51 anyos ang dulonan Arevalo. Sunod sa tag-iya sang Tiangge, nag-inom-inom si Aji kag ang suspect nga si alias Dexter, 23 anyos sa lugar kagabi. Nakibot na lang ini sa makitaan nga nag-uy-uy na ang biktima. Samtang suspect ang gilayon nga nagpalagyo. Ang basang baya ko, oh. Gara gitnit.
ginbuno ya. O sa ulihi, kita ko na gatindog ang ginbuno nga gaamo na siya mamo. Nakalakat pa ang biktima sa ginabulubanta 50 metros antes matumba. Nasaksiyan sang iya tiyo ang paghaplak sini kaginbululigan pa sa mga residente. Ang nakita ko ya, pag-abot nila, nagamon ni sa tricycle gud sila natumba. Kaya gapong ko mo sa tiyak ng tricycle, dinalagang ko balok buton. Pagpakayon. Gindala pa sa ospital si Adji apang ginbawian sang kabuhi. Nakaangkon ini sang pila sa kilid sang ihalawas. Sa investigasyon sang Iloilo City Police Station 6, daan nga hiligot-ano na motibo sa krimen. May daanan ni sila gilugutanon kay ang biktima ni ang utod siyang biktima amo yung may kontra sa suspect. Kapang sang gabi nga kagabi nag-upod allegedly upod mo sila inom may pagkunaitay nga gamay sa nagpuli ng suspect na nagkuha sa kutsilyo. Nadakpan si Dexter sa kapulisan sa hot pursuit operation. Kagin pasakaan na sa reklamo nga murder. Wala ini makatag sang bahin kaawat sa insidente. Ang Iloy City nagpamalibad man nga magpa-interview. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas. Kapuso, liwat nga malantaw sa big screen sa June 3 ang obra sa National Artist for Film and Broadcast Arts nga sanday Marilu Diaz-Abaya kag Ricky Lee. Sa special screening sa remastered kag digitally restored film, nagtabong instant reunions ng cast and creatives nga nagpa-reminisce sa ilang shooting days sa Bohol. Present sa screening ang pila ka Kapuso executives sa pagpanguna ni GMA Senior Vice President for Public Affairs kag Executive Vice President for GMA Pictures, Nessa Valdelion. Ang Muro Ami ang mamagi sa pagpangisda nga ginagamitan sa mga bato ukon sa salon sa pagpukpok sa coral reef para magwa ang mga isda. Samtang ready ng cast members ang upcoming Kapuso action series nga Task Force Firewall. In character, sila fighting stunts sa MediaCon sang series sanday Kylie Padilla, Jock Roberto, Buboy Villar, Kyrene Alcantara, and Miguel Tanfelix. Bantayan ang ilang misyon sa Lunes, Mayo 25 sa GMA Prime. Mga kapuso, sa pag-umpisa sa misyon ni Atoy, may pamahog na sa iya kabuhi. Ano bala ang atraso ni Atoy kay Red Regalia? Bantayan ng The Master Cutter sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang sa uling ng Miyerkules na Never Say Die, sa pagkita isang grupo ni Andrew, Joey, Jinho kag Berdugo, sino ang mabutang sa Italiital? Masalbarbalas ang grupo ang kabuhi ni Joey. Bantayan sa Never Say Die, 8:55 p.m. sa GMA Prime. Mga puso, wala sang LPA o kun bagyo sa sulod ni kanisang guwas ang Philippine Area of Responsibility o kun PAR, pero posible man sa gihapon ang mga pag-ulan. Naga-exister ang mainit ng easterlies nga posible magadala sa magalumon nga tiyempo kag isolated nga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, lauman ang ulan sa halos bilog ng Western Visayas. Posible ang mabasog nga ulan sa ibang nga bahin sa Negros Island region, pero posible man magauntat sa gabi. Kagina ang mga pinakadalagko kag pinakaulihing nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tubtub subong, matutod nga serbisyo gidla.